ang palaging napapabayaan. Daan-taon na ang pakikibaka ng mga manggagawa para sa kanilang mga karapatan sa tamang pasahod, benepisyo, kaligtasan at seguridad. Dati-rati ang tinig nila ay naririnig lamang sa picket line at mga demonstrasyon. Ngunit ngayon, hangad nila na palakasin ang kanilang tinig sa Kongreso. Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ngayong araw ay makakasama naman natin ang mga party list na kumakatawan sa sektor na uring manggagawa. Ano kaya ang tuwid na daan para sa kanila? Manatiling nakatutok para sa komprehensibong sa pangunguna ni Cathy San Gabriel sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Isa sa mga haligi ng tuwid na daan ni Pangulong Benigno Simeon Noynoy Aquino III ay ang pagbawas sa kahirapan at pagbibigay kapangyarihan sa mga maralita at abing sektor. Kabilang narito ang mga manggagawa sa formal at informal na sektor ng paggawa. Kinikilala ang lakas paggawa ng isang bansa bilang isa sa pundasyon ng pagunlad. Ngunit ang mga manggagawa ang madalas na huling nakakatamasa ng pagunlad at pag-angat sa buhay. Sa halalang 2013, malakas ang tinig ng manggagawa sa pagwaksi ng kahirapan at pagsulong ng mga karapatan, kagalingan at kasaganahan para sa sektor na ito. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/Bayan 2013 o kaya ay mag-tweet sa @Hatol 2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel para umpisa ng panayam sa ating mga bisita. Cathy? Maraming salamat, Robert. At ngayon po ay bisita natin si Myra Doncila, isang advocacy officer mula sa Trade Union Congress Party o mas kilala po bilang TUCP Party List. May kasama rin po tayo mula sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP. Siya po si Romy Castillo. Welcome po sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Gandang hapon. Tell us more about TUCP. Kayo po ay party list, ngunit meron din pong TUCP na yung pong kilala natin bilang Trade Union Congress of the Philippines. Yes. Ang Trade Union Congress of the Philippines is the labor center. It's a separate entity na nakaangkla yung Trade Union Congress Party. Kung ano po ang advocacies ng sentro, ay yun po ay tinutulungan ng party. Kung ano man pong pangangailangan na maaring makatulong pa sa higit na ikabubuti ng manggagawa through legislation, eh yun po yung pinupush o tinutulungan ng partido. Romy, ang BMP po, pakipaliwanag po sa atin lahat kung ano po yung ipinaglalaban ng inyong grupo at ano po yung mga sa ngayon ay issues na inyong pinupush. Ang Buklur ng Manggagawang Pilipino na dating pinangungunahan ni Kapopoy Lagman ay isa siyang Socialist Trade Union Center. So ang advocacy niya ay para sa sosyalismong pagbabago ng lipunan natin. However, pinangungunahan din niya yung mga demokratikong karapatan ng mga manggagawa, katulad ng pagtataas ng sweldo. Yung 5 democratic rights ng manggagawa, pangunahin niya pagtataas ng sweldo, kasiguruhan sa trabaho. Okay? Yung karapatan sa pagwewelga, karapatan sa collective bargaining agreement, yun ang mga advocacies niya rin.
na tinutulungan at nagkikipagkaisa sa lahat ng labor sector kasi hindi niya kaya mag-isa ito. Pero ang BMP po ay hindi po isang party list group. Kayo po ay movement. Movement siya, movement. Pero may isang party list din kami. Opo. Na-guess na rin po namin dito sa aming programa. Pero ang TUCP po sa ngayon ay nakakadalawang termino na po sa Kongreso. Opo. At magiging 3 na. Ano po yung mga accomplishments ng inyong partido? Okay. As a party, one, yung Batas Kasambahay, na isa po sa author ay si Congressman Ray Mendoza. Pangalawa po, isa pa sa naipasa na nasa, ngayon po ay nakalagay na po yan, nakatala na po sa lahat ng batas po sa DOLE, yung paternity law, yung 7 days paternity law. Ang nanguna po dyan ay ang TUCP. Kasama po niyan ay yung Magna Carta of the Poor na nagka-problema lang po na veto, but we plan, the party, our congressman, our representative, plans to refile it the next Congress, but ensuring na meron ng pondo, na may approval ng DBM at Department of Finance. Yun lang naman po ang naging problema doon. Naiintindihan po namin kung ano naman po ang naging pananaw ng Pangulo doon. Dahil ayaw niya po na pumapasa tayo ng batas na walang pondo, walang nangyayari. Oho. Sa ngayon po, alam po natin na isinusulong ng Administrasyong Aquino ang tuwid na daan. Gusto ko pong tanungin para sa inyo, sa mga poor sector, ano po ba ang tuwid na daan para sa inyo? Karomi? Ang nakarati ako sa PTV4, wala akong nakitang tuwid na daan niya, no? Lahat ay pasikot-sikot. Ang daan para sa amin, yung matuwid na daan, kung ang mga manggagawa, ang tagapaglikha ng yaman ng bansa, ay meron na talagang boses sa alipunang ito. Yun ang tuwid na daan. Libreng edukasyon, libreng pabahay, libreng kalusugan, at iba pang serbisyo publiko. Yung mga anak ng mga manggagawa ay walang hadlang sa pagpapaunlad ng kanilang sarili. Yung talagang full development ng lahat ng mga bata, lalo na ng mga kababaihan. Yun ang tuwid na daan. Myra, para sa inyo sa TUCP, ano ang tuwid na daan? Isa lang po, makataong sahod para sa disenteng mamumuhay. Dahil po, kung maayos ang sahod, ibig sabihin, pangangailangan, pagkain, pangmedikal, pag-aaral, at ano pa mang kailangan ng bawat pamilya, magkakaroon tayo ng maayos na buhay. Hindi natin makikita yung may mga paliko-liko because we have enough in our table, we have enough for all the things that we have to spend. Pangalawa pa, kailangan may industrial peace. Kung maganda yung pasahod, productive pati ang kumpanya, productive lahat. Yung tawag nito manggagawa at ang kapitalista ay maganda yung pagsasama, therefore wala tayong magiging problema. Okay. Yun ang tuwid na daan. So nabanggit nyo industrial peace, maayos na sweldo, Karomi, sa inyo po yung basic services na ibibigay po sa mga mamamayan. So ang current na estado sa kasalukuyan ng mga manggagawa para sa BMP? Pakipaliwanag po sa amin. Kung sa actual ang minimum kasi ngayon ay 456 pesos. Ang pangangailangan ng isang pamilya na may 6 na miyembro ay 1,005 pesos a day. So napakalayo ng pagitan nito. Kung aminin sana ng gobyernong ito na kulang talaga ang pinapasisweldo sa mga manggagawa natin at mangako na iwasto ito sa lalong madaling panahon, ay baka pwedeng maibsan ang kahirapan ng kagutuman ng ating mamamayan. Pwede din namang sabihin natin paano iwasto ang pagitan sa pamamagitan halimbawa ng subsidize ang kanyang SSS, pag-ibig at iba pang kontribusyon. Patlakihin ang exemption ng taxes. Ang lahat ng bonuses, rice subsidies at iba pang fringe benefits, wala na dapat buwis.
ang mga kontribusyon dapat ay sagutin na ng gobyerno, sagutin na ng management. So, pwedeng maibsan ang kahirapan. So para sa inyo po, sana taasan. Kung hindi po matataasan ang sweldo ng mga gagawa ay magkaroon po ng subsidy. Para po sa TUCP, ano pong ginagawa ng TUCP para mapabuti yung sweldo na ninanais po ng mga manggagawa? Katulad nga kahapon, no, nag-file na kami ng aming wage petition. Ang final namin ay 85 pesos. Bakit po 85? How did you come up with that Doon sa figure? 85 pesos, kinumpute po yun. Kasi ang current minimum wage today is 456. But the purchasing value of that is only 362.77, I'm sorry. Yung 362.77, hindi pa po, sabi ko nga, hindi pa yung katotohanan. Kasi wala pa dun yung tax, wala pa dun yung contribution na sinasabi ni Karomi. Wala pa dong PhilHealth, wala pa dong SSS, wala pang ECC. Actually, pag iyon lahat minus, dinidak doon, ang take-home pay ng isang manggagawa is 299.99. Yun lamang po talaga ang natitira sa isang manggagawa. However, kung i-compute mo, sa pagkain, kulang pa yun. Paano ang pamasahe? Paano ang pag-aaral? Paano ang utilities? Ang kuryente, napakamahal. Ang Renta tubig, sa bahay. mataas. Ang renta ng bahay, mahal. Although kami sa TUCP, na tulungan namin na pag-ibig na pinababa namin yung interest at pinalawig yung time nung pagbabayad. Okay, so if that is the case, 85 pesos will not be enough. So, how much is the ideal wage increase po? Para sa inyo, sa BMP po, Karomi? Gagamitin na natin yung statistics ng gobyerno. 1,000 pesos a day. Malinis, take-home pay. For a family of 5 po For yan. my family. Do you share the Ibalik same? yung 2 pesos. Kasi since 1989, meron tayong legislated wage increase. Ang totoo nun, may 2 piso kada taon na hindi nababalik. So, even mag-wage increase, magbigay nung patingi-tingi, 30-20, di ba? 30-20, merong naipon na 48 pesos. Kung i-add up ulit yon sa panibagong ibibigay nila, posibleng makatulong. Pero yung ideal po, will it think it will ever be possible? Yung ma-increasean, yung tamang-tama at komportable po para sa ating mga manggagawa. Mangyayari po ba yon sa tingin ninyo? Pwede kasi bakit kailangan mangibang bansa ng ating mga OFWs? Wala bang pag-asang Pilipinas? Mayroon. Babawasan lang ng mga kapitalista ang kanilang tubo. Kaya natin. Katulad ng presyo ng langis at gasolina, sobrang taas ito. Sobra, pinakamataas na sa Asia. Bawasan lang nila ang kanilang tubo. Mga kayanan natin, mabawasan natin yung kagutuman ng ating mamamayan. Para tayo magpa-profit sharing. Yung 2 pesos na yun, parang profit sharing yun. Kung ibabalik nila yon. At saka sa dami nung mayayaman dito sa Pilipinas, ibigay nila ng bahagya. Yung kakaunting karampot lang, barya lang nun, pwede, makakatulong yon, makakabawas sa poverty threshold ng manggagawa. Ito pong mga hinaing na mga manggagawa, like sa BMB po, paano nyo po ito pinararating sa pamahalaan? Tulad ngayon, no, nagbubuklod-buklod na yung mga manggagawa, naibuo ng nagkaisa, no, kasama TUCP dyan, at iba pang labor groups, maghain sila ng kanilang 10 puntong programa kay Pangulo at magkaroon ng mga dialogues. Doon muna idadaan. Kung hindi may bibigay sa mamagitan ng ganyan mga dialogues, baka mag-isip ng panibagong paraan hanggang makamtan ito sa isang mapayapang pamamaraan. Alright, panigurado po marami po sa atin na nakaka-relate sa mga ating mga panauhin dahil halos lahat po tayo ay parte ng manggagawang Pilipino. Marami pa po tayo pagbabalik po yan ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan.
Ayon sa National Statistics Office, tinatayang nasa 40.8 million ang buong pwersa ng paggawa ng ating bansa at umaabot sa 7.1% nito o 2.89 milyong mamamayan ang may kakayahang magtrabaho ang walang empleo. Sa 37.94 million naman na may trabaho, 20.9% nito o 7.93 million ng manggagawa ang underemployed o walang sapat na oras ng trabaho at karampatang kita. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At narito naman ang ilang katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Ang una ay mula kay Danica ng Alabang for TUCP. Naghain po kayo ng petisyon para dagdagan ng aumento sa sahod ng mga wage earners sa Metro Manila. Gaano kalaki po kaya ang pag-asa na maging matagumpay ito? Ang susunod na tanong naman ay mula kay April ng Laguna for BMP. Sinasabi na ang Pilipinas na raw ang susunod na tiger economy sa Asia. Pero sa tingin nyo ba ay umuunlad din ang ating labor sector? I-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin muli si Cathy San Gabriel at ang ating mga panauhin para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Cathy? Maraming salamat, Robert. At kasama pa rin po natin si Myra mula sa TUCP Party List at si Karomi Castillo ng BMP. Ito po yung mga katanungan na ating mga manonood mula sa Facebook. Unahin natin yung kay Myra, no? Yung inyong inihain daw na petition nga, yung pinag-usapan natin kanina. Ano nga ba ang chances na maipasa yun? Kasi this time, ako pa'y nag-uumpisa pa lang na reporter, talagang humihingi na ng 125, most of the groups, no? Wage increase ang mga grupo. May pag-asa ba ito sa 16th Congress? Okay. Yung 125 sa Congress, actually tutulak po ulit nila yan. Nung mga party list na pangmanggagawa, ipupush nila. Pero sa amin, yung through the RTWPB, naniniwala kami na in 2 months time pa kasi yan they will act on it in 2 months time because i-convene pa nila yung board. But kami naniniwala na may pangangailangan May totoong need kung bakit kailangan dapat nilang ipagkaloob yun. Although, let's be realistic, kahit na maglagay ka dyan ng anong amount, hindi naman nila nasusunod yun. Dahil meron tayong mga representative sa RTWPB na they agree on the amount. So, yung 85, gustong-gusto namin na sana 85. Flat. Ngayon, kung may pagkakaloob yun, maraming salamat. Pag hindi, wag naman sanang barya. But what time frame are we looking at, Myra? Normally, in 6 months. Normally, in 6 months. Yan yung mga time range na. Okay. Karomi, yung tanong po para sa inyo, sinasabi nga po ng ilang credit rating agencies na tayo yung susunod na tiger economy ng Asia, na-upgrade ang ating status ng Moody's, I think, no, sa investor status. Nararamdaman po ba ito ng mga manggagawa natin? Nararamdaman ng mga manggagawa natin. Sana magdil yung mga taong ito na nagsasabi. Wala ikutin mo yung hapagkainan ng ating mga manggagawa. Pareho pa rin ang kanilang mga tsinelas at bubong sa kanilang uluhan. Hindi nagbabago, hindi nararamdaman, naamoy o nahihipo ang binabanggit na kaunlaran. Nada. Kamusta po ang representasyon ng mga manggagawa sa ating pamahalaan? Alam po natin may isang seat ang TUCP sa Kongreso, but aside from that, may iba pa po bang mga individual na nagpupush para sa ating mga manggagawa? Ang TUCP po, ng mga nakaraang panahon, alam niyo po, meron po laging seats ang labor sa like SSS, Pag-ibig, GSIS, GUFs, and other GOCCs. However, ngayong taon na po, ngayon po, itong mga panahong ito,
mabibilang ko lang po sa kamay ang napaupo na galing po sa Trade Union Congress of the Philippines. Samantalang po, kahit po tingnan ang record ng DOLE, ng Department of Labor, ang TUCP po, ang pinakamalaking labor organization sa buong Pilipinas. Iyan ay nakalabas po sa kanilang datos. Nakikita po doon. Pero wala po. Ang ibang mga seats po ng labor ay naibigay o ngayon ay inuupuan ng hindi po taga-labor. So how can this be done? Paano po mabibigyan pa ng mas malaking representasyon? Kasi ayon nga po kay Myra Karomi, nababawasan. Is there a way para maibalik po yung mga seats para sa mga labor groups para may representasyon sa pamahalaan? Yun nga ang dapat, no? Kasi sila yung nakararami sa lipunan, silang dapat nang nasa gobyerno. Lalo na sa energy. Dapat may representanting mga gawa dyan sa ARC. May representante din dapat sila doon sa pagtatakda ng langis. At sa lahat ng ahensya ng gobyerno, nararapat lang. Hindi lamang sa mga ahensya ng gobyerno, kundi sa gobyerno mismo. Dapat may mga manggagawa doon. Kaya unti-unti na nga, nagigising ang mga gawa, tumatakbo na sila sa mga local government units. Myra, isa sa mga nababanggit ni Karomi yung problema nga sa presyo ng gasolina. And we've invited also a lot of groups who are saying na gusto nilang maibalik yung regulated oil industry. Anong posisyon ng TUCP dito? Ang posisyon po ng TUCP ay kung saan po mas makakaluwag, makakaganda, at makakatulong para sa manggagawa, doon po ang TUCP. Kahit po sa yung mga utilities, yung mga offices like MWSS, yan po dapat yan may representasyon. If I may, I think isa sa mga paraan na para mabalik yung representasyon ng manggagawang sektor sa pamahalaan is through nagkaisa. Dahil po sa nagkaisa, ito po ay binubuo ng 40 labor federation sa buong Pilipinas. Ito'y nagsama-sama po lahat on issue-based. And dahil pare-parehong manggagawa, pare-pareho po kami ng pangangailangan at gusto naming ibigay sa aming kasamahan sa constituency ng labor. Kailan nyo po balak ibigay itong sinasabi nyo kanina na 10-point agenda, iparating ang inyong mga hinaing at ninanais sa pamahalaan? Pinapinalize ngayon ng labor groups yan, ang mga agendang yan. As usual siguro, most likely, bago mag-Mayo 1. Magbe-birthday kami ng Mayo 1 So nais namin sana na makabuo ng isang programa na maihain. Nalalapit na po ang eleksyon at ito po ang tsansa nating lahat na makakita ng pagbabago sa ating pamahalaan, maibalik o mailuklok sa posisyon yung mga taong sa tingin natin ay magsusulong ng ating mga ninanais. Kayo po ba sa labor groups ay aktibo po sa pagboto at nag-i-endorso po ba kayo ng mga kandidato? Tanungin po natin. Kasi party list na po sila eh. So, nahirapan akong sumagot. Pero may mga kandidato tayong mahusay. Lalo na yung sa amin yung anti-dynasty. Mayroon ng isang kandidato dyan na anti-dynasty siya. Pwedeng i-endorso namin. Anti-dynasty. Nakakalungkot kasi ang mga kilala lang nabubuto no? Yung mga pamilya lang na kilala ang kumukontrol sa ating politika. Sikapin natin na unti-unting baguhin ito. Sikapin natin unti-unting baguhin. Malaki nga po yung labor force and their votes matter para po maisulong ang inyong ninanais. Paano nyo po hinihikayat bumoto ang mga manggagawa? Kami po sa TUCP, ngayon po kami ay nakikiusap pilit
Kasi dito sa atin sa Pilipinas, walang sinasabing labor vote. Wala And pa. yet, Wala lahat po. tayo manggagawa. Wala pa. Hindi pa Diba? na-develop. Kaya, pagkakataon na sana natin to, yung mga manggagawa, na ang iboto lang natin ay yung pro-worker din. Yung naniniwala na talagang makakatulong sa bawat manggagawa. Kami, sa amin, yun ang ginagawa namin sa lahat ng locals namin. Nationwide, because we have regional offices. Oh, sige, sa lalong madaling panahon, siguro magbuo tayo ng ating slate, labor slate. But without naming names, lalo na po, sa mga senatoriables po, meron po ba na nagsusulong talaga ng kapakanan ng mga manggagawa, yung pro-labor na sinasabi ni Myra? Parang kita eh. Parang wala po. Okay. Ito, given yung pang sinabi nyo po, yung mga adhikain nyo, sa palagay nyo ba, ano yung mga kinakailangan pang batas, aside from yung na-mention mo na inihain ng TUCP, na kinakailangan para pumapabuti itong kapakanan ng ating labor force? Kami po, next Congress, kung pagkakaluban pa kami, yung Security of Tenure Law, Yeah, I agree. Security of tenure. yan ay nakahanda na po yan. Yan ay aming isasubmit. I-refile. I-refile namin yan. Pangalawa po, yung wage theft law. Ano po yun? Yung sinasabi na, di ba po, dapat 456, tapos hindi naman binibigay ng tama. Yung kulang, yung hindi mo pagbigay ng tama, isang pagnanakaw yon sa manggagawa. So, that's it. Yun yung parang pinaka-essence nun. That's the wage theft law. Pangalawa, sa amin, yung sa kuryente, pinakamalaki talaga yan dahil marami kaming miyembro sa Mindanao. And pinaka-affected ang Mindanao sa electricity, sa power. Sa usaping kuryente, ang apektado, palagay ko, na pinakamarami ang grupo namin. So, meron kaming mga igagawin na mga batas na isasubmit supposedly para masertipikahan at maging makatulong, makabawas sa paghihirap ng mga manggagawa. In terms of utilities, kasi nandun yun eh. Doon na pupunta yung bulk ng sweldo. Karomi, sa inyo po sa BMP, ano po yung mga batas na ninanais nyong makita pasa sa susunod na Kongreso? Hindi lamang igagarantiyahan at palakasin pa ang democratic rights na instansya in the Constitution ng mga manggagawa, kundi ang kanilang partisipasyon sa policy making. Kailan i-enhance din ito. So, ulitin ko lang na ang karapatan sa kasiguruhan sa trabaho, karapatan sa makataong sweldo, karapatan sa CBA ng mga manggagawa, karapatan sa pagwewelga, yan ang mga karapatan nilang dapat i-enshrine sa Constitution. Alright, magpapatuloy pa po ating talakayan sa pagbabalik ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Si Gat Andres Bonifacio ang isa sa pinakarespetadong bayani ng ating bansa na kinikilala hindi lamang bilang ama ng Rebolusyong Pilipino, ngunit bilang isa ring bayani ng mga obrero. Galing nagpawis, lumaki si Gat Andres Bonifacio at nagtrabaho bilang isang bodegero at tindero bago niya ipinanday ang kalayaan ng Pilipinas mula sa isang matagumpay na Rebolusyong Bayan. Ang lahat ng kilusang manggagawa at anak pawis sa Pilipinas ay tumitingala kay Gat Andres Bonifacio bilang isang inspirasyon at modelo ng tunay na pamumuno ng manggagawa tungo sa ganap na paglaya ng sektor nito at tungo sa pag-unlad ng buong bayan. Nagbabalik po ang paghahanda para sa hatol ng bayan, hatid sa inyo ng media ng bayan. Kami po ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At kasama pa rin po natin sina Myra mula sa TUCP at Karomi mula sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Ito po isang maganda katanungan kasi po sa tuwid na daan, inclusive growth po yan. Lahat po ng sektor ng lipunan ay hinihikayat na makiisa sa pamahalaan para sa tuwid na daan nga, tungo pagganda ng ekonomiya, pamumuno, pag-angat sa kahirapan.
paano sa tingin nyo nakaka-contribute ang labor sector naman sa pag-angat natin bilang isang bansa? Myra? Ako naniniwala na kung walang manggagawa, walang kapitalista. Kahit may pera ang isang kapitalista, kung wala siyang manggagawa na uutusan niya para gumawa ng lahat ng kung ano man yung produkto niya, production or otherwise, walang mangyayari. So, kumbaga, coexistence yan. Para kumita ang kapitalista, kailangan may manggagawa ka. Para maging productive ang manggagawa, bigyan mo ng tamang pasahod para magkaroon siya ng disenteng pamumuhay. At dahil doon, bibigyan siya, magiging productive, magiging maganda yung kumpanya niya, lalago siya, kikita siya. Lalago rin ang ekonomiya. Pag lumago ang kumpanya, lalago ang ekonomiya. Pag lumago ang ekonomiya, lalago ang bayan. Karomi, para po sa inyo. Sa pool naman, ang manggagawa ay masipag na mag-contribute ng kanyang share sa lipunang ito. Paalala lang na ang lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan ng buong daigdigan ay dalawa lang pinagmulan. Kay inang kalikasan at kay amang paggawa. Doon lang yan nagmula. Pating minahan na yan, ang bakal nandiyan lang yan eh. Ang isda, lalangoy-langoy lang yan sa karagatan. Pinuntahan niya ng mga mangingisda, nilambat, pinasan nila sa palengke. Nagkaroon ng isda ang palengke. Nagkaroon ng kasiyahan ng taong bayan. So saan nagmula yan? Kay inang kalikasan, amang paggawa. Ang mga kaparangan natin, ang bundok, lahat na yan, mga minahan dyan, charcoal at iba pa, metallic and non-metallic, galing kay inang kalikasan yan eh, na nilapatan ng amang paggawa. So, lumitaw ang bakal, ang pelak at iba pa. So, nagko-contribute na yung mga manggagawa. Hindi na kailangan kaming tanungin kung anong aming kontribusyon. Nagko-contribute na kami. Ang tatanungin naman namin ngayon, ano naman ay igiganti sa amin ng lipunang ito? Okay, ito po ay ilan sa mga kinakaharap po na problema ng ating bansa sa ngayon. Sa inyo po bilang isang party list group, paano nyo po planong solusyonan in terms of legislation itong mga problemang ito? At kayo naman po bilang isang bukluran na manggagawa, ano po ang ninanais ninyo na solusyon para dito? Unahin ko si Karomi. Urban poor and poverty reduction, ano po ang ninanais ng BMP na makita? Immediately, itigil muna ang nakaambang demolition sa mga danger zone sa Metro Manila. Itigil muna ito. Pangalawa nga, bawasan ang kagutuman ng taong bayan sa pamamagitan ng paglikha ng maraming trabaho. Dalawa lang muna, pwede yun sa akin. And sa TUCP po, paano nyo masusolusyonan or ibsan itong problemang ito? Okay, yung sa poverty reduction, yung sa Magna Carta of the Poor, na nasabi ko na kanina, i-refile namin yan, ensuring na merong tamang, dumaan sa tamang proseso na may budget para maipagkaloob sa mga certified na below poverty level na mga manggagawa. But ang most importantly is that hindi natin sila tuturuan na nakangangalang at nangihingi. Diba? Nangihingi. Mas gusto namin na ma-educate sila habang tinutulungan sila na, kumbaga sa Biblia, maging fishers of man. Hindi mo bibigyan ng isda at kaining diretso. Turuan mo paano mangisda para pag natuto siya mangisda, every day of his life, meron na siyang kakainin. Ito, hindi yung laging nakaganyan sa pamahalaan at hingi ng hingi. Pag naubos na yon, wala na. Mas maganda sa amin, sa paniniwala namin, mas maganda na matrain sila, maturuan, na maging skilled sila para sila ng hanap buhay, maliliit lang na hanap buhay, para meron silang
kita na umiikot everyday, na hindi kailangang humingi lagi. Ang susunod po, edukasyon at training for out-of-school youth, skills training po. Karong. Sana hindi na madagdagan pa si Cristel, Miss Tihada ng UP. Ang dapat tungkulin ito pangunay ng gobyerno na bigyan ng tsansa, ng pagkakataon ang lahat ng kabataan at estudyante na mapaunlad nilang kanilang sarili nang wala mga anumang hadlang. Tungkulin ito ng gobyerno. Sa TUCP naman po. Kami po, sa aming part, meron po kaming TUCP Workers College dito po sa aming center dito sa Quezon City. At meron din po kami sa Cebu. So, sa pamamagitan po at sa tulong po ng TESDA, kami ay nakakapagpatapos ng mga out-of-school youth sa mga courses na, well, kami, ngayon po, ang ibibigay po namin ay yung certificate, yung national certificate, NC2. Meaning, pwedeng gamitin for ladderized education. 1, bookkeeping, call center, wellness, yung para sa housekeeping, lahat po yan kung makakapasa sila sa assessment, papasok lamang sila, pag-iigihan nila, pag natapos nila, at meron silang certificate, even abroad yun ang hinahanap, yung national certificate. Alright. Ito naman po susunod, employment and job and income generation. Karo, misa ngayon, gaano karami sa tingin nyo ang walang trabaho sa ating bansa? Naku. Iba't iba kasi data din ng gobyerno eh. Iba't ibang data. Ano ba karami nito? Pero ano po ang ninanais nyo na gawin ng ating pamahalaan para po maibsan itong problema nga sa kawalan ng trabaho? Una, ibalik yung industrialization at saka agriculture ng economic friendly. Maibalik lang itong dalawang basic na ito. Kasi of course, pati serbisyo. Pero maibalik itong dalawang ito, ay maaresto natin ang kawalan ng hanap buhay ng ating mamamayan. Sa bahagi naman po ng TUCP? Kami po naniniwala lang na kung magiging para lang makapag-job generate, no, magbigay ng maayos na trabaho at tigilan yung contractualisasyon. So, para mas secure yung mga tao, walang nalilay off. Para may sustainability yung tao na may hanap buhay ako ngayon, after 5 months, mawawala na naman ako. So, yung turnover, ang bilis eh. Ngayon, may trabaho ka. After 5 months, wala ka na naman. Sunod po, healthcare. Ano po ang ninanais ng mga manggagawa? Well, dapat universal healthcare. Libre. Kasi napakalaki naman ang budget natin. Pero yung PhilHealth po, sa tingin nyo, hindi nakakatulong? Nakakatulong ang PhilHealth. Nakakatulong. Ang ibig baga sabihin, yung ating mga kabataan ay may tiyak na kinabukasan at ang ating mga nakakatanda ay may tiyak na kasiguruhan. Ang senior card, senior citizen natin, nakakatulong eh. Malaking naitulong. Malaki na itulong. Maibalik ko lang yung employment. Bakit may 3,000 Pilipinong lumalaya sa bansa araw-araw para mga ibang bansa? Napakadramatiko ng ating airport. Sa lahat ng airport nakita ko itong pinakadramatiko. Yung departure, iyakan ng iyakan yun. Yung arrival naman, tawanan ng tawanan. Wala pa akong nakikitang airport na kasing dramatiko ng airport natin. Talong teleserye ba yun? Telenovela? Healthcare naman po, sa TUCP, meron po ba kayong mga batas or programang inihain? We're looking into that. But of course, yung sa PhilHealth po, pinipilit namin na, although meron ngayon yung mandated, no, ceiling na yung lahat nung babayaran mo sa bawat sakit ngayon. But
We intend to. And as a last question for both of you, ano po yung maipapayo ninyo pagdating naman sa pagpili ng tamang kandidato ngayong darating na halalan? And at the same time, mensahe nyo po sa kapwa nating manggagawa. Ladies first, Ms. Myra. Kami po mula sa TUCP Party List, nananawagan ako sa lahat ng mga manggagawa na katulad ko. Ako'y manggagawa din. Ako'y sumasahod din. Ang ating pong iboto ay yung pinaniniwalaan natin na totoong makakatulong sa mga manggagawa. Hindi yung kapitalista. Pwede tayong tumulong ng kapitalista pero may pusong manggagawa. Karomi, mensahe niyo po. Ang pangunahin sa amin ay yung kanilang plataforma. Anong kanilang plataforma? Lalo na sa kapakanan ng ating hindi paganda ang lalaki ang eleksyon. Hindi apelyido ang eleksyon. Ang eleksyon ay paglilingkod ng tapat sa ating mamamayan. At anong paglilingkod niya? Anong pangangailangan ng ating mamamayan? Ibigay ito. Maraming salamat po sa inyo, Ka Romy Castillo and Ms. Myra Doncila. And maraming salamat din po at siguradong nakilala po ng ating mga taga-subaybay ang inyong grupo. Magbabalik pa po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Itinatag ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP noong 1975 bilang isang malawak na lupon ng federasyon ng mga unyon ng manggagawa sa buong bansa. Hinangad nito magtayo ng isang sentro ng manggagawa na magsusulong ng kapakanan at kagalingan ng sektor nito. Sa kadahilan ng malaking bahagi ng manggagawa ng ating bansa sa formal na sektor ng paggawa, pinalawak ng TUCP ang kanilang lupon upang maisama ang asosasyon, kooperatiba at organisasyon ng mga manggagawa sa informal na sektor, transportasyon, OFW, kabataang manggagawa at mga maralita upang ganap na maikatawa ng interes ng uring anak pawis sa larangan ng politika ng ating bansa. Makati, when we talk about tuwid na daan, nakikita naman natin that the government and the programs that it is doing right now is really trying to reach to that goal. But after listening dito sa discussion natin sa labor sector, there's really marami talagang kailangan pang gawin in terms of sa labor sector na, sa employment, sa wages. Nakikita natin yung mga inilalabas nilang mga problema na kailangan pa rin tugunan. Napag-alaman natin, Robert, no, ayon nga rin sa isa sa ating mga panauhin, na talagang para maging isang komportable ang isang kanyang pamilya, kailangan siyang kumita ng 1,000 kada araw. Ito ay komportable, kakain sila ng 3 beses sa isang araw, mababayaran nila ang kanilang mga utilities, kuryente, pamasahe. And sa ngayon, mahigit 400 ang 400 pesos ang kinikita ng isang minimum wage earner. So talagang united ang ating mga manggagawa sa pagsusulong talaga ng dagdag sweldo para sa kanila. At may mga iba pa nga, meron na ngang minimum wage. Alam natin, there are some smaller companies na hindi kayang bayaran yung minimum wage na nagbabayad ng lower. At napag-aaralan naman natin yan sa eskwelahan yun, pagdating sa labor sector, sa isang kumpanya para kumita, kailangan niya ng manggagawa. But for an employee to actually be very productive, kailangan siya rin ay maginhawa ang kanyang buhay. Kasi pag maraming problema yan, ay dadala yan sa workplace, hindi na siya naging productive. So, but there is still that parang line May mga ibang kumpanya hindi kaya talagang maglabas ng ganung kalaking pera. But, you know, they have to work something out. Kaya nga maglalabas, itinataya nila bago mag-Mayo 1, itong pinagkaisang mga labor groups composed of 40 groups ng kanilang 10-point agenda. Ito ang kanilang ipipresenta sa ating Pangulo at yun yung mga action, issues-based daw to. Ayaw nilang sabihin kung anong nilalaman nito dahil mape-preempt nga. No? Pero ito yung kanilang mga ninanais. Isa pa, Robert, dun sa mga problemang isinusulong din na masolusyonan, ito talagang problema ng kontraktualisasyon. And ayon nga sa kanila, ito yung dahilan din kung bakit marami ang unemployed. Kasi nga, kada 6 na buwan, tatanggalin sa trabaho, mahihirapan na naman maghanap ng trabaho. So, isinusulong
na tanggalin ang kontraktualisasyon, lalo na dun sa mga malalaking kumpanya at sa mga pabrika. Pag-usapan nila, bakit kailangan pang maghanap ng trabaho sa ibang bansa ang ating mga kababayan. Right now, 10 million OFWs na nakakalat dyan sa iba't ibang bansa. Kaya nga dito, Kathy, sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan, ang programang ito ay may layuning makatulong sa sambayanan para makapili ng tamang kandidato na makikinig sa boses ng lipunan at magiging instrumento ng tuwid na daan. Pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Ang bawat bunga ng pinaghirapan ay masarap lasapin. Dapat lang nasuklian ng sapat na biyaya ang kasipag at katapatan ng mga Pilipinong may dedikasyon sa trabaho patungo sa kaunlaran. Kaya't sa bawat manggagawang Pilipino, saludo po kami sa inyo. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman, si Robert Tan. Magandang araw sa inyong lahat.